Noong isang taon, nagbisa po tayo para sa groundbreaking ng simbahan. Ito na, pagkatapos ng ilang buwan, may mga poste na. Baka sa isang taon, ano ba kaya? Meron ng bubong, meron ng pader, na po, nakakatuwa. At maraming salamat po sa inyong pagdalo, lalo na po sa ating mga parishioners dito sa San Pablo, the Apostol, San Pablo Apostol Parish. Ngayon din ang ating mga kaibigan, friends, benefactors. Nandito po ang Ambassador of Italy to the Philippines at ang kanyang asawa, may bahay at ang kanyang anak, si Ambassador Massimo Rosanio. Nandito rin po ang ating mga lingkod bayan, iba't iba pong mga religious communities, at marami pang mabubuting kalooban na nakikisa dito po sa ating sambayanan. Ang simbahan po, tahanan ng Diyos, yung ating tinatayo, at tahanan nating lahat. Alam po nyo, lalo na noong mga unang panahon, lalo na during the Middle Ages, the medieval times, pinagaganda nila ang simbahan dahil ito ang pamamaraan para parangalan ang Diyos. Talagang yung mga artists, they contribute their works of art in order to give God the glory and honor that God deserves. Pero sa ating pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, tinatanong, paano nga ba pararangalan ang Diyos? Sabi ni Jesus, pararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpaparangal sa Kanya. Paano ba? Sabi po dito, kaalis lang ni Judas. Ako, si Judas. Kaalis lang ni Judas para ibenta si Jesus. At alam natin kung saan uuwi yan. Papatayin si Jesus. Pero sabi ni Jesus, yun daw ang magbibigay dangal karangalan sa Diyos. Paano yun? Paano makapagbibigay dangal sa Diyos yung magaganap kay Jesus? How can His arrest, His trial, His death, how can that lead to the glory of God? Parang baliktad nga Di ba? Mapapahiya pa nga dapat ang Diyos. Pero ito po, mapaparangalan ang Diyos dahil sa krus ipapakita ni Jesus ang pinakadakilang pag-ibig. Ang krus ni Jesus ay hindi kahihiyan. Ang krus ni Jesus ay ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa atin. At ang kanyang pag-ibig ang magbibigay karangalan sa Diyos. The cross of Christ is not His humiliation. The cross of Christ is His supreme love. And His love gives glory to God. At ang kanyang bilin, ito ang aking bagong utos, magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. At diyan tayo makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sabi ni Jesus, makikilala kayo bilang aking mga alagad sa inyong pagmamahalan. Kung magmamahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo, mabibigyan niyo ako ng karangalan at mabibigyan niyo ng karangalan ng Ama. If you love one another as I have loved you, people will recognize you as my disciples. And seeing your love, they will glorify God. Ganyan din ang sinasabi sa ikalawang pagbasa. Sana raw sa atin makita the dwelling place of God. Ang tahanan ng Diyos nasa
na ibinabahagi ang Diyos sa iba kahit na mayroong mga pagsubok, mga trials. The love of St. Paul was greater than the pains that he experienced. And so the Apostle Paul gave glory and honor to God, a love that is missionary. Kaya pare-pareho po ang mensahe ng tatlong pagbasa. Parangalan ng Diyos, papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi lamang sa bibig, pag-ibig na hindi lamang emosyon, kundi pag-ibig tulad ni Jesus, handang mag-alay ng buhay para sa Diyos at sa kapwa. At tulad ni San Pablo, lahat ng hirap papasabihin, lalampasan bilang alagad ng Diyos. Kanina po ay ang ganda ng pagkakanta ninyo ng papuri sa Diyos. Wala sana akong planong kumanta kasi ang lalamunan ko Makati. Pero sa ganda ng kanta ninyo, napakantahin tuloy ako. Nalapakan nyo yung choir natin. Pero ito, hamon ko sa inyo choir, madaling parangalan, papurihan ng Diyos sa salita at sa awit. Ituloy niyo yun. Ituloy niyo. Pero sabi ni Jesus, ano ang mas magbibigay puri sa Kanya? Hindi lamang awit, pag-ibig. Kung mamahalin ninyo ang Diyos at ang kapwa, kahit wala na kayong boses, kayo ang awit ng papuri sa ating pag-iibigan. No? Mawala na ang boses natin, even if we cannot sing anymore, even if we cannot talk anymore. But if we love one another, our love is the best melody that we can bring to God. Sa mga mag-asawa, siguro kung bata kayo, naghaharahara na pa kayo. Dungawin mo hira. Ganyan. No? Tapos si babae naman, kumari, ayaw umaw, pero sisilipin. Gano'n. Yeah. Pero, kapag kayo ay may edad na, hindi na kayo makakanta, hindi na kayo makagitara, hindi na kayo makalakad, tirarayuma. Pero, ang pinakamatamis na awit ninyo sa inyong asawa ay ang inyong pag-ibig. At sa pag-ibig, napaparangalan ang Diyos. Mga kapatid, dito ko tatapusin. Nagpapatayo tayo ng simbahan. Sa design pa lang, palagay ko, sabi ko nga, ito ang isa sa magiging pinakamagandang simbahan sa Archdiocese of Manila. Sa design pa lang, once in a while, this will be one of the most beautiful churches of the Archdiocese of Manila. At sigurado, lahat ng papasok magbibigay puri sa Diyos. Pero huwag kalimutan, ngayon pa lang, para maitayo ang simbahan, itayo sa pamamagitan ng pag-ibig, pagtutulungan, pagdadamayan, kung ano ang aking kayang maitulong, na huwag mong sabihin maliit yan. Kapag puno ng pag-ibig, malaki yan. Pag may nagbigay sa akin 20 pesos, pero kung puno ng pag-ibig, mas malaki yan kaysa sa nagbigay ng 500 na kasimangot naman. Yan. Pag ikaw umiting ka, gawin mo 1,000 yan. Pero puno ng pag-ibig. Baka yung 500
minsan nakitulog ako sa isang bahay, sa isang community ng informal settlers, mga squatters. Nung ako po ay bata-bata, dahil talagang gusto nilang ipadama yung pag-ibig nila. Yung bahay na tinirahan ko, maliit, walang sahig, yung lupa. Naghiram ng mga silya sa kapitbahay. Pinagdugtong-dugtong yung silya para meron akong mahigaan. Kaya lang yung mga silya, hindi pantay-pantay na taas-taas, may kapababa, ganyan. Pero hindi na bali. Ayaw ko sana mahiga. Kasi wala akong masakit dito sa likod. Pero, bigay rin ang pag-ibig. Walang-wala sila. That's the best that they could give. They even borrowed chairs. So, sabi ko, masama ang aking plano. Sabi ko, mahihiga ako. Pag tulog na sila, naiikat ako sa lupa. Para mas tuwid. Hindi natulog yung nanay. Binabantayan ako. Wala akong magawa. Talagang higa. Eto na, nung umaga, nakita ko sa mesa, may isang pinritong itlog. Naisip ko agad, naku, para sa akin yan. Nasa mesa, andun sa gitna yung isang itlog. At sa dulo ng mesa, ang mga ulo ng mga bata, 4 na bata, nakatingin sa itlog. Siguro iniisip, ano kaya ang lasa ng itlog na yan? Ganyan. Hindi, awang-awa ako dun sa mga bata. Nakita ng nanay, sabi ng nanay, huwag yung gagalawin yan. May pagkain kayo. Inilabas. Isang platito, puro ulo ng tuyo. Nalaman ko, sa gabi, kinakain nila yung katawan. Sa umaga, almusan yung ulo ng tuyo para sa mga bata. Imagine nyo, ito yung mga martial law years, mga 1980s. Nakakaawa. Sabi ko naman sa sarili ko, paano ko makakain yung itlog na yan, tapos may 4 na bata na nakatingin doon at gutom na gutom. Sabi ko na lang doon sa nanay, hindi ho ako sanay mag-almusal. Kape na lang po ako, kape. Sabi ng nanay, baka naman nahihiya lang kayo. So, hindi ako nag-almusal. Kape lang ho. Alam mo yung 4 na bata? Ako, nakapiti. Wow! Hindi siya nag-almusal. Akin yan. Ako, talaga naman. Hindi, sabi ko nanay, baka naman nahihiya ka naman. Hindi talaga, hindi ako sanay. Mainit na tubig lang o kape lang, okay na. Sabi niya ako, sige, patata, inyo na ito. Nako, sunggaban. Pero isang itlog, 4 na bata, naghati-hati. Pero bakit ko kinukwento? Ito yung ibig kong sabihin na glory of God. We glorify God through our God. Ito ang kaya nila. Mga siyang pinagdugtong-dugtong, isang itlog. Pero kahit masakit yung likod mo, pag-uwi, hindi yun ang naalaala mo. Ang naalaala mo, may tunay na pagmamahal. At kahit isang itlog yan, napakalaki. Punong-puno at busog na busog ka dahil may pagmamahal. Diyan nakikilala ang nagagang ni Kristo.
That is where God dwells. At ang dalangin po natin, sana pag nakatayo na ang napakagandang simbahan, sana kayo magsambayanan. Kasi ganda rin. Huwag kayo mag-make up. Hindi yung ganun ganda. Yung ganda ng pagmamahalan, pag-iibigan that will make our church truly the dwelling place of God. A church that will give glory and honor to God. Tayo po ay mahilig sa dali. Ang ating puso ay ibukas kay Jesus upang ang kanyang pag-ibig ay maging ating pag-ibig.